Magandang gabi, Jovic, Shiki at Mase. Pangako nga ni Attorney Michael Powa na tuwing pagkatapos ng pagdinig or hearing dito sa Senado para sa impeachment ay magbibigay siya ng nasa 10 hanggang 15 minuto na press conference. At kasama nga sa mga nabanggit dyan ay syempre kung anong magiging sunod na plano nila kaugnay ng paparating pang mga impeachment trial. For the part ng papatawag nga si Attorney Zulaika Lopez ay maghahanda raw ito kaugnay nga ng nabanggit kanina. At kabukod dyan, ginagalang daw nila yung mga naging desisyon naman ng presiding officer, si Senator Chis Escudero, sa kanilang mga naging objection. Pero syempre, kung legal matters sa pag-uusapan, marami at posible pang iba pa yung mga mangyayari dito. At kabukod dyan, syempre, malaking tanong din kung ano nga ba yung mga dahilan sa paulit-ulit nilang objection. Ayon kay Attorney Powa ay bahagi daw ito ng legal process kung saan may karapatan nga yung defense man or yung prosecution man na mag-object sa ano't anuman. Pero yung pagputol-putol, syempre malaking tanong pa rin kung bakit. Pero at least for their part, kung ano man daw yung mapagdedesisyonan ng impeachment court, yun daw yung kanilang susundin. Pero maingat si Attorney Powa sa pagbibigay ng sagot sa media sa ating mga tanong kanina. Pero Arles, yung kanina na pinaglalaban ng depensa na ipalabas ng buo yung video na napanood na rin naman natin. I'm sure karamihan sa atin nakita na rin naman yung video na gustong ipalabas. Ano bang plano nila dito? Ipupursigi pa rin ba nila yung 2 hours? Mase, wala pang kumpirmasyon kung ipupush nila yung 2 hours. Pero at least for their part, ang kanilang paliwanag naman kung bakit yun yung gusto nilang mangyari ay dahil daw mahalaga yung kabuuan ng konteksto nitong interview na ito ni Vice President Sara Duterte. At alam mo, hindi nga lang si VP Sara yung pwedeng ipatawag para mag-verify dito, kundi pati si Attorney Zulaika Lopez. Maybe that's the reason kung bakit nga siya kasama sa mga ipatatawag ng korte dito sa impeachment court. May tatanong ka, Chiki, ito ko sa press ko. Yeah, actually, hindi sa press ko, dito ang press ko ni VP Sara. Sabi mo na pwedeng tawagin si Attorney Zulaika Lopez. So, ibig sabihin, nandun ba siya sa listahan or is she, anong tawag doon? Reserve witness? Kasama siya sa listahan. The last time we checked, Chiki, kasama si Attorney Zulaika Lopez. Oo. And I understand na napadala na siya ng sampina to be ready for any appearance. And common witness din ba siya sa, would you know, sa defense and sa prosecution? Ang so far confirmed pa lang, Chiki, ay yung sa prosecution. Kasi itong konteksto na ito, nung interview na ito ni Vice President Sara Duterte, ay may directly na kinalaman, at least sa pagsunod natin doon sa impeachment at sa mga pangyayari, sa development, sa career ni VP Sara. At ito nga yung nag-lead doon. Kaya kasama siya doon sa mga listahan na ito. Okay. So ako naman, ang tanong ko, hindi na dun sa post press con na ginawa ng depensa, kundi yung kaninang pagpupulong kanina with the Vice President. Before pa nagsimula ang lahat, ay nagkaroon sila ng at least an hour, less than an hour na pag-uusap dyan na malapit sa Tanyada Hall. Meron ka bang pwedeng i-share sa amin ng mga detalye doon sa maikling pagpunta dyan, maikling oras na pagpunta dyan ng Vice Presidente? Jovi, Chiki at Mase, ayan din yung pinakainabangan natin kanina pagkatapos ng trial, dahil tinanong natin diretso kay Attorney Powa kung ano yung kanilang mga napag-usapan. Pero anis Attorney Powa na meron daw attorney and client privilege, kaya hindi nila maaaring i-disclose kung ano man yung kanilang mga napag-usapan. Pero nagbigay nga si VP Sara ng kanyang napakaikli pero napakamalaman na testamento na magiging madugo umano itong takbo ng impeachment trial, pero hindi siya susuko o hindi siya yuyuko. At kabukod dyan, hindi lang siya pala yung gumamit ito, kundi pati si Kitty Duterte sa isang interview. At ito rin daw yung kasama sa mga paboritong linya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kasi pag inisip mo, ano bang point ni Vice President Sara Duterte na nagpakita siya dyan, nagbigay siya ng napakaikling mensahe, para saan? Para lang sa meeting?
Actually, Mase, yun din yung tanong natin eh. Kaso ang turo kasi kanina ni Vice President Sara Duterte sa kanyang legal counsels na hindi nga raw siya pwede nang magsagot ng tanong, no? Akala nga natin dito sa mismong hall na ito, no? Itong nakikita niyo sa ating likuran, no? Kanina medyo nagkatulakan at nagkagirian pa dyan dahil hinihingan pa natin ng iba pang pwedeng sabihin o testamento o reaksyon si VP Sara pero wala siyang ibinigay dyan, no? Nagkatumbahan nga yung mga guide ng media dito para hindi lumagpas at maging yung mga media mismo, no, nagkabalyahan talaga pero tikom ang bibig ng Vice Presidente patungkol dyan. Well, at least for the part, no, ng defense, ito daw kasi yung convenient para sa kanila at ito daw din yung ugali ni VP Sara. Kung ano yung convenient para sa kanya mga kapulong, nag-a-adjust nga ito, no, para kagaya ngayon na dahil kanina alas 12 dumating ang Vice Presidente, 1.5 hour na lamang yung bilang natin kanina bago mag-start yung impeachment trial, no? So magiging tight din talaga yung schedule kung hindi man dito gagawin yung kanilang pagpupulong sa Senado mismo. Okay, before tayo thank you kay Arles. Meron ako, tutuhugin ko na yung dalawang tanong sa isa bahala na si Arles sagutin kung alam niya. Hindi ko kasi alam, una kung merong assessment yung grupo, no, na nag-press con kanina sa naging performance, although sasabihin nila siyempre okay naman sila, pero baka lang merong fair assessment doon sa naging performance nila sa day 2 nung impeachment trial. At pangalawa, dahil hindi nakita sa camera at narinig lang sa audio yung sinabi ni Attorney Ligutan na nag-attempt mag-walkout yung isa sa mga lawyers ng Vice Presidente. Hindi ko alam kung meron kang details sa pwedeng sabihin tukol doon, pero yung assessment na rin ng kanilang performance. Well, assessment so far, Jovi, as process or they respect kung paano nga raw tumatakbo, no? Or yung nagiging proseso dito sa impeachment trial, talagang limitado at maingat ang mga sagot ni Attorney Powa, no? Kasi natatakot siya na syempre baka mag-overlap o masubjudice man siya ng impeachment court, no? Kaya kung ano man daw yung mga susunod na proseso at yung mga posibleng mga mangyari, haharapin pa rin daw nila yan at mag-iingat at hindi rin nila i-disclose muna for now, no? Yung kanilang mga plano sa paparating pang mga araw ng impeachment. So, yung walkout, totoo ba? O baka naman nag-CR lang? Si Attorney Season may ata call yun, of Arles, nature no? lang. Call of nature. Tama ba, Arles? Ang natatandaan natin na sinabi, Mase, no, at Chiki, ay hindi naman daw nag-walk out and Okay. later on bumalik naman nag-proceed naman yung trial, no. Hindi lang natin maalala kung may sinabi bang nag-CR or what. Though pinoint out naman ng prosecution na parang gumagawa nga ito ng eksena habang kanina ay nagbabatuhan or nagkakaroon ng bahagyang debate patungkol sa presentasyon ng unang witness ng prosecution. Okay, with that, thank you muna sa ating mobile journalist na si Arles de los Santos. Thanks, Thank you, Arles. Arles.